Magandang araw po mga ka-recap, ang welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay atin ang ipagpatuloy ang huling kabanata sa unang season ng kwento ni Disciple Pedro. Natapos na nga ang insidente sa loob ng paaralan. Maraming pulis at mga magulang ng mga bata ang naghihintay sa labas. Galit na galit ang mga magulang. Paano daw nila nagawa ito sa mga bata? Sana daw ay mapunta sila sa MP Erno. Ang nilabas na balita ay inatake ng mga hindi kilalang terorista ang paaralan ng Honor High School. Gamit nila ang mga libu-libong maliliit na pampasabog at tinanim nila ito sa loob at paligid ng paaralan. Pero sa kabutihang palad, kahit may dalawang nasawi, ang lahat naman ay nakaligtas. Lahat ng mga sangkot sa insidenteng iyon ay tagumpay na nahuli ng otoridad. At ang taong mastermind sa karumal-dumal na pag-ataking ito, ay hindi pinangalanan sa publiko. Pero ang mga magulang at ang ibang mamamayan ay sabik na malaman ang pagkatao ng bayani na nagligtas sa mga bata. Lumabas na sa paaralan ang taong may pakana di umano ng karahasan sa loob ng paaralan. Maraming media at civilian na mga tao ang gustong magtanong. Magsalit daw siya. May organisasyon daw ba sa likod ng kaguluhan na ito? Magsalita daw siya at bakit nila nagawa ito? Pero tila ibang tao ito ang lumabas sa paaralan. Ang totoong leader ng kaguluhan na si Matthias ay kinuha ng DIHE Group. Nawala ang lahat kay Matthias. Matapos siyang mahuli ay nilagay siya sa isang research facility para matanggal ang kakayahan ng kanyang BCI. At ang lahat ng mga recording na nakuha sa loob ng paaralan ay kanilang binura. Ito ay dahil salamat sa kagagawa ni G1. Pinagyayabang niya na kaya niyang gawin ang lahat na ito. Palagi na lang daw siyang inuutusan ni Pedro. Kailangan niya ng beer. Pero hindi lahat ay kayang burahin ni G1. At ito ay kung ano ang nasaksihan ng mga estudyante. Pero lahat ito ay naging madali dahil sa pagtutulungan ng mga estudyante. Wala daw silang nakita. Ang leader ng Mapogang ay tila nag-iba ang asal sa harap ng Doko Brothers matapos ang makita sa paaralan. Inalagaan niya kasama ang kanyang girlfriend ang magkapatid sa hospital at tila naging sunod-sanuran siya sa mga ito. Sa hindi naman kalayuan sa kabilang kwarto ay maririnig ang isang doktor na tila nagagalit sa kanyang pasyente. Napakatigas daw ng ulo ng pasyente na ito. Hindi daw niya maaaring isuot ang kanyang necktie kasama ang kanyang hospital gown. Sinabi naman ni Ginoong Lee na ito ang gamot at ang nagpapagaling sa kanya. Sinabi ng doktor kung ganoon ay ilalabas na lang siya nito. Agad naman na binawi ni Ginoong Lee ito at sinabi na huhuber na niya. Si Pedro naman ay bumalik sa paaralan at sa classroom kung saan siya ay nanatili at nakasama ang mga bata. Napag-isip-isip niya na mas lalong mapapahamak ang mga bata at ang paaralan kapag nanatili pa siya sa paaralan. At dahil dito ay iniwan na niya ang lahat na bakas ng isang Kim Sun-gu at tuluyan ng namaalam. Isang hapon sa tabi ng ilog ay nakaupo si Pedro. Biglang sumigaw ang magkapatid na Doko ng pulis. May naninigarilyo daw sa pampublikong lugar. Ano daw ang pinagsasabi nila pagtataka ni Pedro? Ayon sa magkapatid, ang porma daw ni Kim Sun-gu habang nakaupo ay katulad ng isang maninigarilyo. Bigla naman may dumaan na matanda at sinabi na nakakatawa dahil mas mukhang mga naninigarilyo daw ang dalawa. Tila nap-icon naman ang magkapatid sa matanda. Wala talagang magawa si Yuna sa kanilang kababawan. Bigla naman siyang napatingin kay Pedro. Tila bakas sa mukha niya ang pagkalungkot. Tinawag niya ang pangalan ni Sun-gu. Ano daw ito pagtatanong ni Pedro? Sinabi ni Yuna na alam niyang wala na daw saysay pa na pigilan siya nilang umalis. Pero gusto daw niyang sabihin ito kay Pedro. Ang laki daw ng pinagbago nila matapos makilala si Pedro. Ang utang na loob niya at ng kanyang kapatid ay hindi mapapantayan ng mga salita lamang. Ang kabutihan na natanggap niya mula kay Pedro ay siguradong babayaran niya. Napangiti na lang si Pedro. Tama nga daw siya, ang kabutihan ay dapat sinusuklian. Kung babalikan daw niya ang kanyang kabataan, lahat ng oras ng bawat araw puno ng paakit at pagtitiis. Pero ito lamang ang paraan para punan ang hinaharap niya at mapunan ang gutom na kakaharapin niya. Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon. Unang pagkakataon na maranasan kung ano ang paaralan. At sa paaralan na ito ay natagpuan niya sila Yuna at iba pang naging parte ng karanasan niya. At dahil sa kanila, naranasan niya ang ibang anyo ng desperasyon, ang kalakasan, at ang pagmamahal. Ang ihip ng hangin, ang mga oras, at ang mga bagay na kanilang pinagsamahan, hindi daw niya alam kung ilang oras o panahon pa ang natitira sa kanya,
pero ang mga alaala na iyon, ay kanyang mamimas sa natitirang buhay niya. Biglang may naisip si Yuna. Tinanong niya si Sungo kung naaalala pa daw niya ang kanyang sinabi noon sa isla. Dadating daw ang tamang oras, at sasabihin niya ang lahat kay Yuna. Hindi pa daw ito sinasabi ni Sungo sa kanya. Kung ganoon ay wala na siyang magagawa saad ni Sungo. Pero ngayon ay hindi pa ang tamang panahon. Nadismaya na naman si Yuna. Hindi na naman daw ba ulit sasabihin ni Sungo? Bigla naman sumugod ang magkapatid at nagalit kay Sungo. May tinatago daw ba siya sa kanila? Bakit hindi daw niya tinutupad ang kanyang pangako? Sinabi naman ni Sungo na ito ang dahilan bakit hindi siya nangangako sa kanilang dalawa. Sinabi ni Hang Doko na siguro, hindi isang high school si Sungo. Para daw kasi siyang matanda kung magsalita. Sino daw ba talaga siya? Bigla naman dumating si Thaddeus at nagtatiko kung ano ang pinagsasabi nila. Siya daw si Pedro. Nagulat si Yuna. Nagkaroon ng katahimikan sa pagtitipo na yon. Nagtataka si Thaddeus. Hindi pa rin daw ba nila alam na si Sungo ay si Pedro? Sinabi ni Pedro na alam na nila ngayon salamat sa kanyang kadaldalan. Lumulubog na ang araw at nagpasya na silang umalis. Bago nito, sinabi ni Yuna na hindi pa rin siya makapaniwala. Pero tila nagtutugma daw ito sa mga nasaksihan nila. Bigla niyang tinawag si Pedro na Sir. Sinabi naman ni Pedro sa kanya na kausapin lang daw siya nito ng katulad ng nakasanayan niya. Kapag umasta daw siya ng ganito ay mas magiging awkward lang ito. Ayon din kay Pedro, naniniwala siya na kahit wala na siya. Alam niyang kaya nilang protektahan ang paaralan. Kapag natapos na daw niya ang dapat niyang gawin, babalikan daw niya silang lahat. Nagtataka naman si Yuna, matapos daw ang lahat-lahat, kailan daw kaya silang dalawa magkakaroon ng matinong pag-iisip? Sinabi na daw ni Pedro sa kanila ang lahat pero parang wala lang sa kanila. Pero sinabi ni Pedro na ayos lang ito at parte daw ito ng kanilang karisma. Nagpaalam na si Pedro at Thaddeus. Hindi na daw sila mang-aabala sa kanila kaya umuwi na sila at magpahinga na. Habang papalayo ay kita sa mga mata ni Yuna ang lungkot dahil na maalam ang isang kaibigan. Bigla naman na may sumigaw. Napatigil si Pedro. Napalingon si Pedro dahil narinig niya ang sigaw ng magkapatid na Doko. Sinabi ng dalawa na sila ay nangako. Unang pangako. Sila ang taong hindi kailanman luluhod sa kanino man. Ito ang kanilang panata, at ito ang dahilan para sila ay maging malakas at malampasan ang mga pagsubok. Pangalawang pangako, sila ay mga taong hindi pa rin luluhod kanino man. Ito ay dahil, ang kanilang mga tuhod, ay luluhod lamang para kay Pedro. Nagulat si Pedro sa ginawa ng magkapatid. Simula noon hanggang ngayon, siya lamang daw ang kanilang pangarap. Siya ang kanilang hilagang bituin. At hinding-hindi ito magbabago. Sila ay patuloy na igagalang siya at susundin. Ito ang kanilang pangako. Nagulat sila sa ginawa ni Pedro. Lumapit siya sa kanila. Hinawakan ni Pedro ang ulo ng magkapatid at sinabi sa kanila, na simula ngayon, at sa hinaharap, ay patuloy niyang aabangan ang kanilang pagbabago. Napaluha ang magkapatid sa salita ni Pedro. Kahit si Yuna ay hindi mapigilan ng magluha. Nakayuko pa rin ang dalawa habang unti-unting lumalayo ang kanilang iniidolo na si Pedro. Kumagat na nga ang dilim at dumating sila sa isang liblib na lugar. Hindi daw talaga maintindihan ni Pedro? Ano daw ba ang mga hilig ni G1 sa kanyang hideout? Siya lang daw ba ang nakakaramdam na parang may kakaiba parati dito? Bago pa sila makapasok ay may mga scanner na nag-scan sa buong katawan nila. Sinabi ni Pedro kay Thaddeus na paano kung umalis na lang sila. Sinabi naman ni Thaddeus na nakakaaliw nga ito. Nakapasok na nga sila sa hideout ni G1 at gulat na gulat si Thaddeus sa sumalubong sa kanya. Napamura naman si Pedro. Hindi daw talaga nagbabago si G1. Napakayaman naman daw ni G1 saad ni Thaddeus. Sinabi naman ni Pedro na hindi pera ni G1 ang ginastos dito. Sinalubong sila ni G1. Nandito na daw pala sila. Inutusan niya si Alfred na ikuha ng tsaa ang dalawang ito. Nagtaka naman ang dalawa kung sino si Alfred. Binigay naman ng matanda ang tsaa sa kanilang dalawa. Sinabi ni Pedro na hindi niya alam na Alfred ang kanyang pangalan. Sinabi ng matanda na kahit siya ay hindi alam na Alfred pala ang pangalan niya. Ngayong kumpleto na sila, simulan na nilang pagplanohan ang mga bagay-bagay. Paano daw lalabanan ng isang Pedro ang nakakainis na si Rafael? Bigla naman may pinakita si Pedro sa kanila. Nanlaki ang mata ni G1 at ni Simon sa nakita.
Mas lalong nag-iba ang itsura ni Simon nang napagtanto kung ano ito. Hindi daw ito maaari. Naging seryoso na din ang mukha ni Pedro. Kinwento ni Pedro ang naging pag-uusap nila ni Rafael sa telepono. Matagal-tagal na din daw silang hindi nagkikita. Kung saan-saan na daw niya hinanap si Pedro. Sinabi naman ni Pedro sa kanya na naging abala siya salamat sa isang tao na dahilan nito. Galit daw ba siya dahil kinuha niya ang kanyang pera? Tanong ni Rafael. Pero bakit daw ang matandang katulad niya ay patuloy na nagkakandara pa sa pera na ito? Kakaunti na naman daw ang araw na natitira sa buhay niya. Pero bakit daw masyadong mahirap makipagkita sa kanya? Ipakita daw niya ang kanyang mukha. Sinabi ni Pedro na bago daw niya makita ang kanyang mukha, kailangan niyang pumila. Pero mahirap daw ito dahil ang numero ni Nathaniel sa kanyang listahan ay pang-10. Kung ganoon ay hindi na talaga ito maiiwasan. Ito ang kanyang pinakatinatago sana. Ano daw sa tingin niya ang litrato na ito? Matagal na daw ang larawan na ito pero makikita naman na lumaki siya ng maayos. Nanlaki ang mga mata ni Pedro. Ito ay walang iba kung hindi si Hana. Nakatayo kasama si Rafael. Napuno ng galit ang buong katawan ni Pedro at tila ng init ito. Sinigaw niya ng napakalakas ang pangalan ni Rafael. Ngayon, nasa taas na ba ang numero niya sa listahan ni Pedro? Patuloy na pang-aasar ni Rafael sa kanya. Sinabi ni Pedro sa kanya na maghintay siya. Dahil magiging unang-una siya sa kanyang listahan. At tatanggalin niya ang bunganga nito. Balik sa kasalukuyan, napatanong si Simon kung ibig bang sabihin nito ay buhay si Hana. Sinabi ni Pedro na malaki ang pag-asa na buhay pa si Hana. Para naman kay G1, parati niya itong sinasabi kay Pedro, ito ay halatang patibong lamang ni Rafael. Sa kasalukuyang mga technology, lahat ay pwede nang mapeke. Ano daw ang binabalak niya? Susugod na lang daw ba sila? Siguradong matatalo sila dahil sa dami at lakas ng kalaban. Bigla naman nagulat si Simon dahil si Choi Yun-chang ay biglang lumabas at nagsalita. Sinabihan siya na isa lang itong hologram. At kung lakas at suporta ang kanilang inaalala, ibibigay daw niya ito. Biglang nagsalita si Pedro. Kamakailan lang, isa lamang siyang walang lakas na tao at walang kapangyarihan at tinanggap na niya ang kanyang kamatayan. Hindi niya alam ang nangyari at bigla siyang nagising at bumalik sa kanyang pagkabata. Hindi pa rin niya alam ang dahilan kung paano ito nangyari. Gayunpaman, si Rafael daw ay may pinaplanong kasamaan. At si Hana daw mukhang magiging parte nito. Binigyan daw siya ng Panginoon ng revelasyon. At kung ito daw ang dahilan kung bakit siya bumalik sa pagkabata niya, ay handa siyang ialay ang kanyang buhay na ito. Sa kuta naman ng Glory, ay nagsimula din magtipon-tipon ang mga disciple ni Rafael. Nandoon sila Mateo, Alipid, Philip, at iba pang disciple. Pinag-uusapan nila ang kanilang nakuhang impormasyon. Nalaman nila na tila bumubuo din si Pedro ng kanyang sariling mga disciple. Hayaan lang daw nila si Pedro saad ni Rafael. Dahil hindi daw niya aasahan ang impyernong naghihintay sa kanya. Balik naman sa kanila ni Pedro, nabanggit ni G1 na kung numero ang pagbabasehan. Hindi daw ba mas kaunti sila kumpara sa mga kalaban? Sinabi naman ni Thaddeus na huwag siyang mag-aalala, uubusin daw niya ang lahat ng mga kalaban. Pero sinabi ni Pedro na hindi daw nila alam ito, malay daw nila may mga tao na maaaring pamuna sa mga posisyon na ito. Ano daw ang ibig niyang sabihin pagtataka ni G1? Sa labas naman ng kuta ni G1, may 2 tao naman na naghihintay, nagtataka kung paano sila makakapasok. Ang isang maliit na tao ay tumawag sa loob at tinanong kung may tao ba. Sinabi niya sa kasama na pinapante daw sila dito kaya siguradong naghihintay na sila. Nagsalita ang malaking tao at tinawag ang maliit na kasama na doktor. Tinanong niya kung maaari ba niyang gawin ito. Pero pinigilan siya nito at sinabi na hindi pa magaling ang kanyang katawan. Pero hindi siya nagpapigil. Kahit sinabihan na siya na huwag ay ginawa pa rin niyang buksan ang bakal na pader gamit ang kanyang mga kamay. Napakalakas ng tao na ito at nagawa niyang masira ang mga bakal gamit lamang ang kanyang kamay. Nagulat naman ang matandang Nathaniel sa ginawa niya. Sinabi ng taong ito na alam niya, hindi na katulad ng dati ang kanyang katawan. Kahit siya ay napapaisip sa kanyang sariling katawan. At hindi na siya makapaghintay. Ito ay walang iba kung hindi ang bagong disciple Nathaniel ng Glory. Dito po nagtatapos ang Season 1 ng kwento ni Disciple Pedro. Abangan po natin ang muling pagbabalik ni Pedro. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo.
Hanggang sa muli mga ka-recap.